sa puso mo. Saya. Saya na yan. Pumili ng mahal, paglalakbay mo'y magsisimula ngayon, mahal. Hindi kailangang sumigaw ang ganda mo, tahimik pero dama ng mundo. Bawat galaw mo may liwanag na dala, gabay. Saka pala, hindi pala sila mama mo papa. Day, tayo, magandang hapon po. Diyos po. Magandang hapon po. Day, magandang hapon po. Sige lang po, sige lang po. Ito dahil siyempre, sabi mo lang. Oo, galing sa bulsa ko to. Pabira ka. Pinagip mo nung mahal to. Ito, sana nagbubugin, ano ka ba na nagtatakbo. Thank you. Yan. Para di mainit. Yan. Hindi kailangan sumigaw. Sabi mo, krap-krap. Yan. Kapag ka dyan. Hindi ako nagsabi na. Sabi mo yan. Hindi ako sisinungaling. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. Guys, andito tayo para mag-reaction sa part 97 ng EDSIC. Guys, alam natin na ang iba ay talagang nalungkot, di ba? Sa vlog na ito, Pero ang ganang sa akin po, napakaganda ng vlog na ito, ng EDSIC. Paano ko po nasabi na napakaganda? Dahil complete package po ito. Andito pinakilig tayo, pinakaba, 'di ba? Pinaiyak ng dalawang ito ni Kalinga Pedro at ng ating Lady Bensi. At congratulations kay Kalinga Prab dahil naging matagumpay itong vlog na ito na napakaganda, guys. Sa totoo lang, napakaganda nitong vlog na ito. Pero bago po yan, pakisuportahan po muna ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalinga Prab. At sisimulan po natin itong ating pagre-reaction dito sa itinanong ni Kalinga Prab kay Biancy kung ano yung nangyari doon sa kanyang bahay, kung ano yung lugar na apektado nitong pagtulo ng bahay ni Lady Biancy. Ito po, panoorin po natin. Saan nagka-problema pala Biancy yung tulo? Taas dito? Sa kwarto ko po. O tara, taas tayo. Check natin at dito si engineer para mag-inspection. Yun lang po kuya. Ay, Oo, dami yun lang. engineer. Ay, grabe. Bagsak. Hindi siya basta-basta. Grabe. Inukuda na pati nila, bro. Pwede mo mag Opo. Nilagay ko lang po yung mga anay. Buti na lang mainit ngayon, pero pag sobrang lakas ng ulan, talagang sisirain niya ng bahay mo, no? Bro, grabe, bro. Kwarto niya, Hindi niyo ba kwarto ng kapatid mo? Kwarto. Meron Sa kwarto mo, meron din? Tara, sa kwarto mo. Dito man po, nagpundi na po yung ilaw ko kuya at yung sa nga po gawa po ng pagtulo. Ay, wait lang. Ang lamig. Wala na po yung ilaw ko kuya. Grabe. Bro, ang lamig. Ang lamig makitulog. Ang lamig. Grabe, ang lamig. Huwag mayaman. Nakalipat yung yung amoy. Yung amoy, pang mayaman. Bro. Walang ilaw. Wala po kuya. Na? Okay lang. Yan. Ayun. Grabe ang lamig. Grabe. Ang sarap dito. Yung timong mga overnight kayo ng mga magkakaibigan. Dati magandang high school tayo. Pag na-overnight tayo, tayo sa aircon. Bro, may yaman na klase lang natin ng may ganito. Oo nga eh. Tayo, wala tayong ganitong kwarto. Grabe. Ganda. Ganda. Pero kaya sayang siya kung masisira lang ng Saan yung na-video nila iyan? Ito. Ito po yun kuya. Dito mismo sa Sayang ila? nga ako. Ay, grabe. Sayang. Bali, Dapat nagtutulo po maagapan dito, natin tapos kasi. meron din po dito.
Sa totoo lang naman, engineer, maganda yung bahay, maganda yung pagkagawa na and Maganda, bro. everything. Dito lang talaga sumablay sa Actually bubong. bro, inobserbahan ko yung pader. Okay ang pader. Oh, di ba? Pulido. Pulido ang pader. Knowing na ano lang sila, hindi sila yung talagang lehitimong may mga yung may architect, Walang ano. yung ano tawag doon, yung license. Skilled lang sila. Yan, skilled lang at sila. foreman, walang Foreman. engineer, walang ano, pero kita mo pulido. Pulido yung ano, pader. Diba? Engineer, napansin agad ni Pader engineer. ko walang walang katagas-tagas. Di ba pag mabisita ka sa mga bahay, una mapapansin kung makinis, kung makinis. pantay yung pagka mas Maganda. ano yan? Masilya. Silya. Di ba? Ito lang talagang kisame. Ito lang. Alam mo, sila yan talagang problema nila. Yung kisame, palaging yan ang din sila sumasablay. Ilang pabahay na palagi silang pinagsasabihan eh. Pero ewan ko kung bakit ganun pa rin hanggang ngayon. Di ba? Kisame talagang ito. Kita na yung tagas, yung mga stain. Ayun yung mancha. Mancha. Eh bro, may Yan. mancha na. Tapos may mga naggatak na yung pintura. Pero ang ganda dito sa Maganda. dito na lang tayo. Parang kita Dito dito. na tayo mag-vlog. Kaya pala madala sense dito. Aircon. Kaya pala madala sense dito. Grabe itong engineer na to, may bulong ah. Hindi, tsaka relaxing yung vibes niya. Relax. Ang ganda ng... Pati yung color. Ganda. Yung pwesto ng bahay. Nature na. Ito, pag dungaw pa lang ni Beyonce, oh. May puno, mga puno. Ano, nakaka-relax. Mahangin po. Ganda. Tara, baba Asan ang mga picture ni Ito Eds? lang pala. Ano? Naghahanap ng... Dumaga oh. Ayun guys, pinakita ni BNC kay Kalinga Prab kung ano yung problema doon sa kanilang bahay At ang apektado pala talaga dito ay yung kwarto ng mga kapatid ni BNC saka yung kwarto mismo ni BNC tumutulo po yung kisame guys. At talagang ang problema diyan ay yung bubong Walang problema si kisame diyan guys, kasi ang problema po ang kisame. Ang talagang problema po niyan ay yung bubong po ng bahay ni Lady Beyonce. At napanood natin yan sa vlog ni Kuya Val, yung i-vlog ni Boss B na talagang mali talaga yung pagkakabit ng bubong dahil putol-putol daw yung yero niyan dapat daw yung isang haba ng yero ang inilagay para hindi siya putol doon sa na yun guys. At saka pantay yung bubong ng bahay ni Lady Beyonce. Ang saya-saya ni Kalinga Prab doon dahil na feel nila na napakalamig doon sa kwarto ng ating Lady Beyonce at mabango guys. Ganun talaga guys. Talagang dalaga nga, 'di ba guys? Ganyan talaga ang mga dalaga, mabango sa kwarto. Hindi sila mapakali kapag meron silang ibang naaamoy doon sa kanilang kwarto. Ganyan talaga po ang mga dalaga, 'di ba? Dumako naman po tayo doon sa pagbibigay ng mga regalo at pasalubong kay Lady Beyonce ni Kalinga Pedro. Ito po, panoorin po natin. Masaya. Masaya na yan. Ano? Magandang hapon. Maganda sa hapon. At po na ako hindi ako nagsabi. Hindi mo ako kumustahin. Kamusta? Kumusta ang Kamusta ang pagdating ko? travel? Ayun. Medyo malungkot. Wala Malungkot, hindi naman. Nakita ko sa mga video, ang saya-saya mo nga eh. Papunta pa lang dun sa Hong Kong, ang saya mo na. Talaga naman. Kasi malungkot talaga ako. Pinipigilan ko lang. Inaano ko lang yun. Siya nga pala. Hindi pala sila mama mo at papa ko. Ay, tayo. Magandang hapon po. Diyos po. Magandang hapon po. Nay, magandang hapon po. Sige lang po. Sige lang po. So, ano mangyari nung wala ako? Dati lang. Dati lang. Busy sa school. Busy sa school. Busy sa school. Balita ko, basa-basa ka na dito. Basa-basa ka na dito. Yan, basa pang buhok mo. Basa pang buhok mo. Basa-basa ang buhok mo. Ano? Nainit mo na baga ngayon? Nung mga nag-ulan Kaya kasi pala, ha? Nung nag-ulan baga kasi. Oo. Medyo na sa karto ko. Tuluan. Tuluan. Tapos
Baka nagkasakit ka na yan. Hindi. Ha? Sakitin ka ba ga? Hindi. Oh, siya nga pala. Bago ang lahat. Marami sa'yo doon nagbigay. Grabe. Dami. Po. Dami ko. Ito mag-ela, wala itong bawas. Okay. Nakakabihin na naman, binawasan ko yan. Oh. Ito ay Tita Labi yan. Mga nagbigay sa'yo. Thank you po, Tita Labi. Ito, unan mo daw. Wow. Unan mo yan. Go to ah. Meron din ako niyan pag ano ko. Tapos, ito. Ito ay merong nailaw yata ito. Ayan o. Paano? Trian. Neria Robles. Thank you po, Tita Nelia. Yan. Miria pala. Mm. Miria Robles. Tapos, ito rin. Kasama yan. Ano? Calendar. Kalendar yung maliit. Thank you po. Tapos ito, ay bag ka. Wow. Bagong collection. Oo. Ito kay Butchok. Sa ano, dito galing kay Ninang Sally. Saan dito galing? Ewan, walang nakasulat eh. Wala na kami. Thank you po sa nagbigay Oo. ng bag. Ito man kay Butchok, kay ano, sa kapatid mo. Sakto. Mga nagpalabit, ang dami nga eh. Ito rin. Kay Ninang Sally. Ninang. Ninang Sally. Thank you po. Ninang mo, ninang natin. Ganon. Oh. Ganon din yan. Ninang Sally. Thank you po. Tita Sally, pares din. Pares lang. Tapos chocolate. Kain ka niyan. Tapos ito, kay ano ito? Ma'am Jazz. Sa grupo ng Pepsi Thank you po, Marathoners. Ma'am Jazz. Los Cabrillos. Yan. Tapos, ito, yung mga nagbigay sa'yo ng ampaw. Grabe. Yan, may mga ampaw ka pa. Thank you po Wala sa mga mga nasa pangalan. Hong Kong. Wala kasing pangalan. Kay Ma'am Jeb Joy. Ito kay Queen Love. CGHK. Hindi ko na alam kung sino to. Kay Ma'am Neria Robles. Yan. Thank you po. Yan. Anahan mo na lang, papalitan mo na lang. Ha? Hindi ko na kasi pinapalitan para mas feel mo ano. Yan. Hindi ko na sinama din sa akin. No, para parang galing Hong Kong ka rin. Kakunti lang yan. Hindi kagaya nung sa akin, pero wala yan bawas ha. Pabira. Hirap. Nakakamiss nga eh, yung mga tita. Oo nga eh. Ako rin. Nakakamiss din. Yan. Namiss mo yan. Tapos ito syempre, sabi ko sa'yo, sabi mo rin. Ito dahil syempre, sabi mo Sa lubong. Ha? Sa lubong. Oo, galing sa bulsa ko to. Pabira ka. Pinag-ipon mo, mahal to. Ito, sana ano ka ba, nagtatakbo. Thank you. Yan. Para di mainit. Yan. Tapos, yun. Sabi mo, crop top, pwede yan. Top ka dyan. Ano ako nagsabi na? Sabi mo yan. Hindi ako sinungaling. Tapos yan. Tapos ito, case mo. Tapos sabi mo, bidang kita nung pantalon. Oh. Ayun. Starbucks. Yan lahat. Thank you. Yan. Maraming pagmamahal yan. Ay, grabe. Ano? Grabe pagmamahal nila. Ano? Ay, Thank you po sa mga tita na nasa Hong Kong. thank you. Kahit hindi man po ako kasama, nabigyan pa din. Thank you po. Oh, tapos, Thank you. sa akin, wala sa akin. Siya baga, nagti-thank you nga. Kulang yung thank you mo eh. Ano gusto mo, boy? Tagal kong nawala. Ano, yan dahil may alo ko lang. Eh. Ito lang. Ay, nakinari. Ayan guys, aminin nyo na kinilig kayo diyan sa usapan at kulitan nilang dalawa, guys. Hindi ba ka sa kanilang mga mukha na talagang merong paparating na usapan sa kanila na talagang seryoso, guys? Dahil andyan yung kanilang kulitan, di ba? Talagang
bakas na bakas sa kanilang mga mukha na miss nila ang isa't isa, 'di ba guys? Lalo na nung medyo inaabot na ni Kalingap Edo yung mga regalo, yung mga galing sa Hong Kong, guys. Talagang nagpasalamat pa itong si Lady Biancy sa mga nagbigay sa kanya dahil kahit hindi siya kasama doon sa Hong Kong ay talagang nabahagihan pa rin itong ating Lady Biancy. Ano pa kaya kung kasama pa siya doon, 'di ba guys? Dahil doon sa sa paglabas nila naging seryoso na yung kanilang pag-uusap doon, Ito po, panoorin po natin at unawain nating mabuti yung kanilang mga sinasabi, at wag puro bash, at wag ibabash itong kahit man sino dito sa dalawa, dito sa naganap na vlog na ito, dahil napakaganda ng vlog na ito. Ito po, panoorin po natin. First time natin dito na. Ganda dito. Perfect sa date. Diba? Ma-order muna tayo bago ito pag-usapan, ganyan. Seryoso ko kanina hindi ko maintindihan kung ano napasok sa utak mo. Nag-iisip mo ako Masyado mo ako pinaiisip na kung ano anong bagay. Sakit na nga ng ulo ko Anong naiisip mong sasabihin ko? Naisip ko, yung sinasabi ni Kuya Bal, ano ba yun? Ano ba yun? Mamanhikan, gano'n. Tapos Kuya Bal talaga. Yata. Ewan ko. Ano yung sasabihin mo? Sabihin mo na ngayon, sabihin mo na. At kanina pa ikaw hindi mapakali dyan. Parang kinakabahan ako sa ginagalaw mo Tagal na rin natin, Ilang episode na nga tayo? Sabi na, 97 na yata. So, malapit na rin mag 100. Bakit? Ito na tanong yun. Hindi man mahalaga kung ilang episode na yun. Ang mahalaga, magandang alaalang nagagawa. Samahan. Hindi naman mahalaga yun Mahalaga, tumagal lalo. Samahan natin. Gusto tumatay. Teka lang. Kanina, parang naluluha ka. Teka lang. Parang naiyak ka. Pag-iiralan ito, napakabang mo ko. Ano ba yan? Ano kasi, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Kuya. Gusto ko maghingi sa'yo ng advice. Tungkol sa Gusto kong makausap mo na ikaw. Tungkol saan? At ang hirap magpapanggap pa ba? Kasi itong mga baga nakaraan, madaming nangyari. Naapektuhan na yung pamilya ko. Ako, naapektuhan na rin. Alam ko, ikaw rin. Alam ko, naapektuhan ka na rin. Kahit man gano'n lang magulo yung iba. Hindi ko na lang man sila pinapansin Hindi naman mahalaga yung ibang opinion Hindi ko pinapansin yan. Basta sa akin, basta okay ka. Yun lang ang pinakamahalaga. Alam mo, ibang usapan na kasi pag pamilya ko na yung nadadamay. Parang ibig mo sabihin sa sinasabi mo ngayon.
Sige. Hindi pa rin malinaw ang isang Ayaw mo nang lumaban. Lumaban ka naman. Ako hindi ako maano. Kung kailangan independent ka sa life, gagawin ko. Basta ba't kung wala nararamdaman mo, dapat nagsabi ka sa akin. Hindi yung nabibigla ako sa sinasabi mo. Ganun-ganun na lang yun. Lahat ng pinagsamahan. Wala na kasi kung ano eh, ibang maisip na paraan. Kundi, yun lang. Ba't mo bang ang isip mo? Ewan. Hindi ko alam. Baka gawa lang yun ng galit. Kaya mo nasasabi yan eh. Baka pwede pag-isipan mo munang mabuti. Kasi mga bahay, hindi naman yung mawawala eh. Ganun talaga, normal na yun sa atin. Minsan kailangan mo na lang tanggapin na habang sumisigat ka kasama na yun. Kala ko ba tutag ka? Kala ko hanggang dulo. Pipilit ko naman maging matatag. Ayan o, So, nagbago. Hey. Kala ko ba walang iwanan? Yeah. Bakit? Naba ka na ba? Nakilala? wala. Bakit ang baliw? Hindi naman Ba't yun. mo ko iiwan? nakatatak sa puso ko. Kahit saan tutungo, laging ikaw, palagi ang nasa puso ko. Alam mo, naiintindihan ko naman eh, na mahirap talaga pagka ikaw nasa kondisyon ka mo, sitwasyon mo na bata ka pa at medyo hindi mo pa kayang rin lahat ng mga bagay na naririnig mo. Pero sana isipin mo rin na hindi lang ito para sa atin, hindi para dito sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo, sa'yo. Para matulungan sila, di ba? At
Pero kung decision mo naman talaga hindi pa buo, bibigyan na lang kita ng isang condition. Alam mo yung napuntahan natin ng nakaraan dati, hintayin kita doon. Kung sakaling pumunta ka, isipin ko at bagong isip mo. Pero kung hindi, tatanggapin ko na yan na buo at irerespeto ko yung kahit labag sa akin. Talagang grabe, no? Grabe yung pag-uusap nitong dalawang ito, no? Talagang seryosong seryoso itong si Lady Beyonce sa pagbanggit na gusto nang ipatigil yung love team, Pero anong naging sagot nitong si Kalingap Edo na huwag, dahil malaking bagay ito na makakatulong dito sa pamilya ni Lady Beyonce, guys. Siyempre, kasi guys, kapag natigil ito ay talagang yung mga sponsor siguro ay titigil din yung iba, Hindi naman po sa lahat ng sponsor ay titigil at mababawasan ang sponsor. Hindi tulad nung talagang may love team na andyan lahat ng mga sponsor na nakasupport sa kanilang dalawa, di ba guys? Talagang buti na lang at nandito si Kalingap Edo at handang damayan itong ating Lady Beyonce kung ano man yung kanyang kinakaharap na problema dahil sa mga basher, guys. Tama nga si Kalingap Edo na dapat kapag may ganitong problema ay sabihin sa kanya ni Lady Beyonce para makatulong naman itong si Kalingap Edo dito kay Beyonce. Hindi yung sasarilinin lang ni Beyonce ang kanyang nararamdaman, yung kanyang pagkaano diyan sa mga basher, At sinabi pa dito ni Kalingap Edo na baka kaya nakapag-desisyon si Lady Beyonce ay dahil sa galit, guys. At ang sabi naman nitong ating Lady Beyonce ay kapag pamilya na ang sangkot sa pangbabash, ay talagang yan yung dyan siya mahina, Pero dati pa naman itong mga basher na ito guys. Dati pa ito na nambabash sa pamilya nitong si Lady Beyonce, pero bakit ngayon lang siguro napuno itong ating Lady Beyonce, di ba guys? Tumagal ng 2 taon, guys, pero hanggang ganito lang ba? Sabi nga ni Kalingap Edo, ay basta-basta na lang ba mawawala ng ganun-ganun na lamang, di ba guys? At salamat kay Kalingap Edo dahil andyan yung kanyang pangunawa, guys. At talagang seryoso si Kalingap Edo do sa kanyang naging sabi kay Lady Beyonce doon na talagang nauunawaan niya itong si Lady Beyonce sa kanyang pinagdadaanan, pero may sinabi si Kalingap Edo kay Beyonce na may isang lugar na pupuntahan itong si Lady Beyonce at magtatagpo sila doon. At kung hindi makakarating itong si Lady Beyonce, ibig sabihin ay talagang ayaw na niyang
ng love team. Ano guys? At kung makakapunta naman si Lady Biancy doon, ay ibig sabihin ay nagbago ang desisyon nitong ating Lady Biancy. Pero doon sa mga kumakalat guys na mga balita, may nakakita daw na nagtagpo itong dalawang ito, nag-date pagkatapos niyang vlog na yan. Ibig sabihin yan guys ay talagang nagbago ang desisyon nitong ating Lady Biancy. Kalma lang tayo mga ka-EDSI. Huwag mag-overthink. Yan ang lagi-lagi nating sinasabi. Huwag mag-overthink sa mga bagay-bagay na napapanood. Guys, dito sa dalawa, mga naririnig, di ba? At ayun, kung solid ka guys at may tiwala ka dito sa dalawa, ay hindi ka maapektuhan ng kung ano-anong mga nababasa mo, di ba? Kung ano-anong naririnig mo sa bawat magbibigay ng opinion tungkol dito, guys. Kaya guys, kalmado lang tayo. Huwag nating pakaseryosohin ang mga bagay-bagay, guys. At magtiwala lang tayo sa EDSI. Kung kayo ay naniniwala dito sa dalawa, magtiwala po kayo. Guys. And guys, hanggang dito na lamang po ang ating konting pagre-reaction, although mahaba na pala ang ating pagre-reaction dito sa vlog ni Kalinga Prab sa part 97 ng EDSI. Guys. At sana umabot pa sa part 100 itong EDSI or humigit pa, di ba guys? Hanggang dito na lamang po. Bye bye. God bless po sa lahat. Peace.